Nakakahiya kayo. Hindi ko lang nagustuhan, personally po to, hindi ng Marites University ha. Hindi ko lang nagustuhan yung sinisisi niya yung current girlfriend nito na Mga Marites! It's Monday and we're live and kicking. We're now the Tarayang Fun 3. Mamaya malalaman niyo kung bakit 3. Because we love you. Bago chikan, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! at ako naman po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. And welcome to Marites University! Grabe, may bagong title na, wala lang si Rose. Uy, busy, nag-seminar lang kayo naman. Ano sineminar ni Rose? Kung paano mag-breed ng tilapia. Ganon. May all spill doon. Ha? May all spill sa bata. Hindi, sa iba naman daw niya ginawa. Di ba sabi niya last time, anong gagawin ko? Hindi, babalik din si Rose sa Yes. susunod nating episode. Nag-seminar lamang po siya kung paano gumawa ng lumpiang Shanghai. At kung paano ayusin ang mga booking. Yun. Booking? Si Rose? Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kung bago pa lamang po kayo, ay nako, eto na. Please don't forget to like, share, and subscribe para hindi ninyo ma-miss ang ating weekly episode at iba pang mga showbiz-related content. Bongga. Wow. Dahil dyan. Dahil dyan mga Marites, simulan na natin po isang linggo! Chismis! Sinabayan ka namin. Right, di ba? I'm happy for that. Ang taas ng energy ni Dia. Parang galing Paris Olympics. Oo nga naman. Sino ba nga naman hindi tataas ang energy? Kung Correct. mga ginto na ang ating naririnig na. Mamaya pag-uusapan Marami pa natin ng yan. chances. Pag-uusapan natin yan. Pero syempre, kailangan na natin i-congratulate si Carlos Yulo. Si Kaloy! Ay, nadami natin chika. Mamaya, abangan niya yan. Ito mga Diba? Marites, simulan na po natin ang mga balita tungkol kay Piolo Pascual na trending sa pagpapapicture sa Pinoy fan sa US na nagbibigay ng $100. Talaga lang? Grabe. Ayan na. Hindi kasi parang nag-asap sila sa California. sa LA, yeah. Oo. So marami nagpapapicture habang nandun sila sa audience. Ang labo naman ng picture na yan. Oo nga, video. Oo. Ayan, nasa audience sila ni Regine Velasquez. Tapos nagjo-joke sila na parang sa daming nagpapapicture, nagpapaselfie. Sabi ni Regine, may audio ba yan? Wala. Ayan lang sila. Kailangan magbigay kayo ng $100 kay Piolo. Person ba yan? Per person. picture. Tapos may kasamang kiss. Ay, pwede May na. kasamang halik. So, biglang may kumagat doon sa deal. Ayan, credit card pa yung binibigay. Cash. Cash. Pero, ayan, Pero, just sa ganyan nagsimula, may card na inaabot na hindi nga nila alam kung ano yung card. Tapos mamaya, biglang, ayan na, may nagbibigay na talaga ng $100 USD. Tapos, ang nakakatawa, ayan, halimbawa yan, ayan. May kiss pang kasama. May kiss pang kasama. Hindi nakakatawa kasi minsan may mga, di ba, nagpapapicture. Yung nagbigay ng $100 USD, talagang mapapicture. Tapos pag yung mga walang $100 USD, mamaya ka na, wala ka. Si Regine yan. Hindi, si Piolo. Si Piolo, Tapos sinabi pa ni Piolo na, ganito talaga kami ng mga artista na bibili kami. Sinabi niya yun. Okay. Tapos, sabi ni Regine, uy, hati tayo ha. Ako nagsabi niya sa kanila. Siya ang nagbubuk. So, hawak talaga. Siya ang nagbubuk. Booker na pala si Miss Regine. Grabe kayo. So, nakakatawa lang naman. Pero syempre, alam nyo naman yung mga Pinoy fans. Talagang sabik na sabik sila makakita ng mga iniidolo nila. Dahil kaligayahan nila. Nasa ibang Once in bansa a sila. lifetime lang naman. Hindi naman at least tayo dito sa Philippines, lagi natin silang nakikita. Ikaw nga, hindi mo lang basta nakikita. Di ba? Ipapasyal mo pa. Yung iba.
Di ba sinasamahan mo pa? Ano ba? Okay. But anyway, congratulations sa ASAP. Matagumpay. Ang dami rin kwento dyan sa ASAP. So at nakakatuwa, hindi si Piolo natutuwa rin sila. Nag-trending siya actually sa X. Kasi nga, nakakatuwa yung mga joke ni Piolo, Ni na parang Piolo. "Ayaw, kami talaga mga artista na bibili. Kasi kay mamaya Alam ka mo, na. half-ment yan. Tsaka, mamaya ka na, wala ka 100 USD. But anyway, yun lang. Dagdag kasiyahan. True. Yung mga Okay. susunod na mga chika tungkol dyan sa susunod na episode. Yes, ito naman. Nireserve ko yan eh. Richard Gutierrez's birthday gift kay Barbie Imperial. Ano nga ba? Yes! Ito, Nagtatanong din and Mr. Fu, ang mga netizen, ano nga ba? Kasi, di ba, Happy birthday lang ni Barbie. katatapos lang nung pagluluksa nila, tapos halos sumunod lang ng ilang araw yung birthday ni Barbie na Ayan, pinuntahan ni Richard Gutierrez at sinamahan pa ni Tita Annabelle. Yes, Kung ayun pagpapakita daw ba ito na, syempre, yan daw mga ganyang acto is parang tinatanggap na ba daw ni Tita Annabelle yung napapabalitang more than friendship na ang nangyayari sa dalawang ito? Hindi, the mere fact na napapunta mo doon si Tita Annabelle, Exactly. ibig sabihin, That's gusto another niya yung tao na story. yon. Yes. Kasi alam niyo naman si Tita Annabelle, very, siya, transparent. Yes. Ayaw niya. At gusto niya. Gusto niya. So, the mere fact na nandun siya sa birthday, malamang-lamang. Eto ngayon ng mga nagkaroon ng multiple choices yung mga malalapit sa kanila din kasi tinatanong ano kaya binigay na regalo ni Richard. So sabi, ito daw pa kay may kinalaman sa mga alahas kasi mahilig daw siya magbigay ng mga pulselas, yung mga Si couple Richard? na, o si Richard na ganyan or kwintas bilang alam mo naman si Tita Annabelle ay alahera. Nangongolekta ng mga diamante. Yan. Oh. Or, di kaya naman daw ay baka daw yung another trip abroad na this time naman daw yung napaplano. Dapat nga daw kasi sa Europe pupunta yan at manonood ng Olympics. Kaya lang dahil nga sa mga pangyayari within the family, di ba? Si Rufa nga nasa abroad nang mabalitaan niyang namatay yung kanyang sister-in-law. Si Alexa. Si Alexa, bumalik agad siya ng bansa para magdalamhati, di ba? Para may ganung plano before, pero parang itutuloy na rin daw ngayon kung yun daw ba ay birthday gift din. Or, pangatlo nga, yun nga daw si Tita Annabelle mismo na parang kino-confirm na something is going on between the two of them na mas malalim. Birthday gift. Birthday, ano kayang birthday gift ni Tita Annabelle? Oh, di ba? Baka nagtanggal siya ng hikaw. Pero alalahanin natin din na ongoing pa yung kung ano man yung nangyayari sa kasal nila ni Sarah Labati. Oo. Di ba? May ganyan. Kaya hindi sila pwedeng parang maging vocal pa siguro sa ngayon kasi nga kasal pa sila ni Sarah. Okay. Diba? Dahil dyan. Dahil dyan. Ba't natahimik ka? Wala lang. Mas kaya close si Barbie? Ay, si Barbie pinsan di mga imperial yan sa Bicol, ha? Alam mo yan. Lahing mga artista talaga yan. Si Barbie Imperial. Meron, Kamag-anak niya si Meg Michelle, Imperial. Parang taga Bicol din. Sa Albay din si Meg Imperial. Parang si same sila. meron pa isang Imperial na lalaki. Sino? Na Isoy. Masyado namang very 70s Hindi yan. meron na. Sino to lalaki? Kilala mo yung Rene Imperial? Hindi. Action star dati. Hindi ko kilala. Kaya ako nakareact. Naging asawa ni Carmen Ronda. Okay, Carmen di mo Ronda? nalala. O, di ba? Yeah. Panahon namin Meron yan. pa. Si Loli Imperial. Loli Imperial is the mother ni Dino. Marco at saka ni Marco at saka ni Michelle, asawa ni Dennis Roldan. Ay, kapat, ano ba tama? Hindi ko Imperial alam. nga. Imperial Oo, tama. nga. Oo. Ba't ko ba kasi biniring up? Ikaw kasi. Mga Imperial ang pinag-uusapan. Ano yan? Sa, mga taga Bicol po yan. Mga purong albayano. Correct. Yan. Dahil dyan. Dahil dyan, ito. Mga kaibigan, ito, masayang balita dahil si Arnold Clavio, balik radyo na. Ay, he's Kanina back. napakinggan ko siya. Tsaka nagpunang hirit na ba siya? Nagpunang hirit siya kanina rin. Nagpunang hirit na rin. So magaling na siya. He's back. Oo. Welcome back! Back in Hindi, his elements. Oo, hindi kasi di ba noong Si Arn. yung nagkaroon ng issue dun sa kay Sandro at dun sa dalawang executives sa GMA, di ba nag-post siya ng Very napakahaba. vocal siya. Contractor. Sorry. Oo. Contractual Contractual employee or talents. Talents. Talent din ang tawag sa kanila kasi. Okay. Pero ang dinig ko yung isa daw, tuloy-tuloy pa nagtatrabaho. Totoo ba yun? Hindi ko alam. May pinagtanungan ako, parang... at saka Di, pero ang kaso. balita yung isa wala na. Totoo ba? Na inalis na? Yes, oo. Tapos kilala natin, kaibigan natin ang humahawak ng kaso ngayon doon sa dalawa. Tony Maggie. Oo. Oo! Siya nga! Tony Maggie. Ha? Ano? Ano yun, Sean?
Ano sabi mo, Sian? Anong Invite invite? si Atty. Maggie. Sino Oh, invite natin dito. Invite ko nga sa Webes. Sa Webes, kita tayo. Oo, di ba? Yun, Ba, sa ikaw Webes. lang ba ang nandoon? Ay, malay ko Hello! ba? Ay, Ako oh, rin, wala. thank you, Attorney Maggie. Thank you, Atty. Maggie. See you on Thursday. Oh, yeah. Meron ba siyang Maggie Cubes? Hindi, para ma-explain din niya. Kasi Tatangin siya namin mo mahawak ng i-video kaso. natin para Di ba? diretso tayo rito sa But anyway, ayan. Welcome back, Igan. Oh, ba, hina-hinay lang. True. Naman naman yan. Yeah. Ayun, para may popcorn, ha? Yan. May Ayan. popcorn? Hindi, May pero popcorn. siguro dapat kasi di ba si Igan, siya yung super gabi, yung late night na newscast. Saksi. Tapos, Mm-mm. nag-uunang hirit. Oo, tapos, sa umaga. sa radyo. Parang kulang sa tulog. Kulang sa Ayoko tulog. naman kung mapapanood ko siya ng live. Tingnan natin. Kasi si Ato Marauli pumalit sa kanya noon eh. Okay. Nag-ano siya eh. Alam mo, Ano naman importante Si Atom! Yes, so Oh, si Atom. Naging kapatid ko yan dati kay Noel Ferrer. Si Atom. Ay, si Yan lang. Molecule, kilala mo rin. Naging talent din ni Noel Ferrer yun. Nang molecule. Oh, yung mga ibang talent talaga ni Ano ba Noel. Ano ba? Ako! Ako noon! Ano na lang lumalabas? Arnold Egan. Oy, welcome back, Arnold Welcome Egan. sa Okay. galing ako. Hina-hina lang, Igam. Correct. Ito mga kamarites. Ito na po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamarites, dahil hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito! Ugbo 24/7! Ayan na! And baba yung ating Chick of the Week kung ditong kaganapan sa Olympics 2024. Ito na muna, Carlos Yulo, 2-time gold medal winner sa Paris Olympics. Dagsang agad ang offers, issue sa isinantabi muna, Vice Ganda may alok, unbettable. Yes! So talaga, yes! Oh, Ito na super nga. saya naman talaga. Napanood ko talaga. Pinagpupuyatan ko rin yung bagets na yan. Bagets Bagets na na yan. Borta na yan eh. Oh, walang kataba-taba, no? Oo, Kita talaga mo yun. Sobra yung ganun. maganda yung kanyang kondisyon ngayon. Mas maganda yung kondisyon yun. Noon naman maganda na. Sa Pero, Tokyo Olympics ang sinasabi mo. pero ah. mas umukay talagang pinaghandaan niya yan. Yes, sa talagang kitang-kita mo naging preparation niya kasi nga dun sa floor exercises na kung saan yun ang unang-unang gintong medalya na nakuha Yes. natin for the Philippines at para din sa kanya. Yan sa gymnastics ay ibang class yung sa pinakita. wall. Nung nagka-gold, Floor exercises yung una. Oo. Tapos kagabi, Pole yun vault. yung artistic gymnastics. yung Pole vault. vault na. Vault, Oo, oo. sa vault na siya na talagang nag-number 1 siya. Pilipino din to, ha? may halong ano. Ang nanay niya is from British. Cebu. British. Phil British. Oh, pero Great Britain ang Tapos, may nire-represent nakita ko niya. sa ex na yung kanyang dating teacher. School teacher, yes. Sa preschool. Yeah. Ang cute-cute niya, Oo, no? pinakita na nag-estudyante niya tong si... Oo. Ano pangalan to? Sorry. Si Jake Jarman. Jake Ay, Jarman. galing. Oh, galing ni Dick. Jake John. So, ganun nga mga kaganapan. At syempre pa, kauna-una after 100 years nga na sinasabi, di ba parati sinasabi, 100 taon Oo, para sa laban, laban. bla bla. So, una tayong sumali dyan ng 2024. O, ngayon 2020, ay, 1924. Sorry po. Kasi bagets tayo eh. So 2024 ngayon, nag 100 years, ito yung kauna-unahang nag-record. At saka makikita mo, iba yung pakiramdam na nakita mo na nasa Philippines, may medal, na siya, nasa medal tally. At naririnig mo yung narinig natin for ng 2 beses. yung lupang hinirang. Oo. Actually, yun nakakilabot. Ngayon, itinataas yung Philippine flag, tapos yung dalawang flag nung kanyang yung Silver and bronze. Pero yung nakakilabot, tsaka basta nakakaiyak yung... Tapos kumakanta si si Kaloy ng Kaloy, ganun-ganon. correct. Pero alam mo, makikita ko, napapansin ko, kasi segue ko na dun sa next item na dagsa yung mga Okay. offers. Kasi dito pala, bago pa lang siya umalis, ang dami ng mga naka-pending pala as per yung kanyang si Ma'am Cynthia Carion na presidente ng Olympics Gymnastics Organization dito sa Philippines. May mga ini-internet na meron daw mga food chain, tapos yung mga energy drink, at saka may I'm mga sure. may mga short pa, at saka mga sports apparel. Kaya lang hinold nila kasi nga naka-focus sila sa ng May isa pa Olympics. yata, di ba? Mm-mm. May isa pa sila labanan.
Wala na. Wala na. Natapos Kasi tatlo na yun, di ba? Doon sa dalawa na-qualify siya at nakapag-gold siya. So anyway, dumagsa mga offers. Tapos narinig ko, doon sa isang ng GMA7, parang gusto siyang gawan ng inalok agad na makagawa ng parang life story or what. Sa movies naman yung emote-emote. Hanggang pumutok na nga itong sumunod na item na mayroon pala silang issue ng kanyang nanay na si Angelica something. Yulo. Grabe yung something kasi nanay siya, di ba? Hindi ka pagawin panganiban ba? Ay, lalo naman kung Jones. Kasi naliw ako kasi nakita ko yung dalawang kapatid niyang lalaki, yung isang kapatid na lalaki at saka babae na proud sa kanya, pati yung lola niya. Kasi nakatira sila dito sa Leveriza. Manila, Leveriza, di ba? Tsaka yung tatay. Bibigyan nga daw ng heroes welcome, blah blah na nakakairita naman itong mga ibang politiko. Kita mo na gano'n, pagawa agad ng mga tarpaulin. Hindi nakakatawa nga yung mga pinagawang iba kasi mas malaki pa yung mukha ng politiko. Di ba? Kesa doon sa mukha ni Aloy. Halatang halata na sumasakay, di ba? Nakakaya kayo. Meron pa nga isang senador eh. May ganon? Oo. Hindi, pero ito na, may sana lang yung issue nung nanay, sana huwag na masyadong I-play kasi kasi wag na gawing fiesta o gawing tawag dito, pagsabungin pa. Oo. Mag-concentrate tayo dun sa achievement ni Yes. Carlos Yulo. Although napakinggan ko yung interview nung nanay kasi may kinalaman nga sa pera kasi lumabas na rin naman pag-usapan natin dito sa Martes, may kinalaman sa pera tungkol doon sa mga deposito, bla 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 bla, parang hindi sila nagkakaige. Tapos although dinidinay ng nanay na ginagastos niya, kung meron man na pinakagagastusan, may mga resibo daw siyang papakita. Pero ang hindi ko lang nagustuhan personally po to, hindi nang Marites University hindi ko lang nagustuhan yung sinisisi niya yung current girlfriend nito na half Australian o feel Australian na si Chloe San Jose na lagi niyang pinatenkyuhan niya the family ni Chloe na talagang all out support daw sa kanya kasi nga At kasama doon. nung kasi pandemic di pala sila nakikita ng nanay niya kasi nga nagtitrain siya ganyan. Ang hindi rin maganda yung nanay niya nagpo-post na parang kinakampen niya yung Japanese na gymnast. Di ba? Na so alam mo may daw sabi niya sana pag-usapan na lang ng alam mo yung pamilyang ganyan kasi Sabi nga ng tatay, di ba? hindi talaga nabubuo yung ng isang ang tagumpay ng isang tao pag walang ganun Pero sana nga, kasi since personal naman yon, wag na isa publiko kasi nga ako talaga dapat mag-concentrate doon sa tagumpay ni Carlos Yulo. Dahil, hello! Mahirap yung Tuwan-tuwa lang ata tayo doon sa isang gold medal. Gawin pa niyang dalawa. Oo. Wala bang pangatlo? Wala na. May sa ibang athletes Sa na. ibang athletes. Wala ba yung ring or what? Tapos di siya naka-qualify doon. Walang Sa siya di ba? Sa bars. doon, hindi siya doon. Sa floor exercises lang siya saka sa vault. Pwede ba ako mag-aral ng gym? Bakit ang hindi? Why not? It's never too late. It's never too late. Basta pa nag-i-ere ka ng gano'n, di ka nabababa. Correct. Di ba? So yun ang mga yun ang mga ganapan. So, at saka ako naniniwala na kind-hearted kasi kachat ko nga si Boom Gonzales na nasa Paris ngayon Olympics. Madaling araw nagte-text kami dahil sabi ko, biruin mo, the fact na binati ka pa ng happy birthday. So, ibig sabihin natatandaan talaga niya yung mga taong malalapit sa kanya. Kasi, di ba every time na nanalo siya or kaya naano siya, lagi siyang tumuturo sa taas na sabi niya, God, ganun siya, karelihiyoso. So, sabi ko, mabuting tao talaga siguro itong si Kaloy. Kaya, doon sa issue niya sa nanay niya, sige, pag-usapan niyo muna kasi may mga ganun talaga sa pamilya. Pero, wag na po nating dagdagan pa ng kung ano-ano. Wag na natin isa publiko. Kung meron kayong personal na issue sa pera o sa kung ano man, pag-usapan nyo na lang, wag na i-social media. Kasi I'm sure naman, itong si Kaloy, pinaghirapan naman niya ng bonggang-bongga yan. Sobrang deserving siya. Correct. Bago niya na-achieve yung dalawang gold sa akin medal. naman na Oh. sumagot, hindi. Naku, iba yung Sumagot siya, Finorward. Ano yan? Itong si Kaloy na ang daming taong tumulong sa akin, si Ma'am Cynthia, lahat po inaaway niya para lang supportahan ako. Siya yung tumayong magulang ko po, naniwala po talaga sa akin. On Cynthia Carrion's role on his life as Yun. yung Bukod, kay
kay Kaloy. Si Kaloy yung nagsasalita. Bukod sa pagiging siya talaga yung head nung National Organization yung dito sa yung Philippines. gymnast, di ba? Ng gymnast. Di ba? Masaya lang. Let's be Congratulations honest. talaga. Happy lang, di ba? So, ang bawat isang gold medal, 10 million yon galing sa gobyerno. May dalawa, may 20 million na siya. Meron pang magbibigay sa kanya na isang condominium yata Oo. na 24 million. Hindi, tinaasan na nila. Ay! Ginawa ng 34 million. Oo, di ba? At may bonus na 3 million. Tapos meron isang food chain na magbibigay sa kanya ng lifetime na libreng meal. Kabalen at Vikings. In-announce namin na Kabalen at Vikings pag hindi nyo tinupad yan, ha? Yung condominium, nako, kaibigan natin yung Mega World. Oo, di ba? Kaya dapat, nako. Tapos si Vice Ganda, iniimbita agad siya. Pagpatag mo dito, libre Libreng ka. nachos. At saka Sinabi- bottomless ice tea lahat. At saka entrance sa mo. Vice na comedy club. May 3 million pa May 3 million pa sa House of Representatives. And since taga Manila siya, magpapatalbog ba mga taga Manila? May Bibigyan daw bibigay siya din ni siya. Junardo. Si Junardo bilang Leverisa, Sampaloc, magkalapit lang ba yon? Kalayo. At issue ba ang proximity? Issue ba yun? Di ba pwede mag-extend ng help or mag-extend ng No. tribute? Pwede ka ng tribute. Strict yan. Ako hindi ako magugulat if one of these days lalabas din sa sa mga shows, Di ba, TV kay shows, Jessica movies. Soho kagabi, na-interview na siya na-interview si Yulo. In Yun. fairness naman. Congratulations. At syempre, aabangan natin yung meron pa tayong yung dalawang Ito boxers na, natin. ito na yan, ayan na. Ikaw naman, Updates. kay EJ Obiena at saka Filipina Boxers, Nessie Petesio at Ira Villegas. So, Yes. Si Papa EJ, si Ernest John Obiena, yung first 2 attempts, siya kala natin magdi-disqualify kasi 3 pa lang attempts bago ka ma-qualify. Buti na lang on third, nagawa niya ng bonggang-bongga hanggang doon sa 1.75 meters something na qualify na bongga siya. Natawa lang ako kasi meron napakagaling na fina-follow mo ngayon sa Instagram o sa X. Sino? Yung dumikit yung kanyang Si Anthony Amarati. Meron nga isang news agency na kineri yung title na pinahamak siya ng kanyang sariling although ginamit yung salitang penis dun meron. kasi dumikit every time kasing tatamaan mo ng any part of the body magre-react yung Correct. pole para bumaba Then, tsaka siya. kahit hindi mabaksak yung pole, basta tumama ka, I think hindi ka mag-qualify. So ito, may pag-asa pa tayo kay EJ. Tonight ba yung kay EJ? Oo, 1 May a.m. 1 a.m. 1 a.m. sa Signal. Signal lang nagdadala sa atin. Talagang Signal lang nagbibigay sa atin. Yeah. Cute din siya. Taga-UST yan, ha? Oo, tsaka hindi parang, nagtutweet ba siya? Parang active siya sa Twitter. Ba sinasabi, pinaka-bout ko kayo? Yung may mga ganon. Hindi ko sigurado, pero may nabasa ako na parang, wow, in fairness, active pa rin siya. Yeah. Naging controversial siya before nung last Olympics kasi di ba because of the funding also. May konting pero na-settle na yon. At this time, siya rin ang isa sa mga athlete na kasakahilera ni Heidi Landias during the time na talaga namang wow. Correct. Na nagana rin sa mga sponsors at mga kung ano. Ay, in fairness naman din kay Heidi Diaz, siya rin nag-open ng, kumbaga, ng doors sa Olympics kasi siya yung unang nakatanggap ng ginto. Gold. Ngayon, syempre na-inspire sa kanya yung mga iba pa mga atleta. At saka ang naibunga nun, yung nakilala tayo worldwide talaga na True. tumaas yung tingin sa atin ng mga ibang lahi, di ba? Correct. Kaya mga gaya ni Sean, ni Diego, may pag-asa pa yan kasi hindi kailangan nadadala sa akin, hindi puro si basketball, di Diego, ba? hindi ko sigurado. O, si Sean. Si Sean. Pwede pa. Hindi ko si Sean. Uy, Jethro, di di ba? ba? Si Jethro, pwede silang Robert. tumbling-tumbling. Kasi Diego, Hindi parang mas sila sa Si booking Diego sa agency. wrestling. wrestling, pwede. O, di ba? So may pag-asa pa. Kung ikaw nga sa gymnastics, pwede Diba? pa, di Sige nga, ba? sample na. Charot. Yun. Tapos si Nesty Petesio Petesio. bongga yung pagkatalo niya doon sa isang yung Chinese Chinese ba natalo niya? Chinese, kaya na-assure na tayo. LGBT rin to, di ba? Yeah. Pero sabi niya magpapakasal na siya. Ganon. Hindi lang naklaro kasi nung manalo siya, kinausap niya sa MVP kasi bilang si MVP ang patron ng mga sports natin na pinadala sa Olympics. Sinabi niyo, ayan on national television po yan sinabi niyo magiging ninong namin kayo sa kasal. So inassume ko, magpapakasal siya sa lalaki ba o hindi ko alam Hindi naman eh. yung sinabi. Basta ikakasal siya at magnininong sa ikakasal siya. MVP. Yun lang. And then Assured na
na-assure na Ira. tayo ng medal, di ba? Oo, ng silver as a... As bronze, kung just bronze, in case. as a third, oo. Pero syempre, may chance pa mag-gold. yes, pati si Naiyo. And then si Ira Villegas din. Na di ba? Okay. So ang saya mga kamarites. Oo, Alam mo, saya. Paminsan-minsan, Oo. kahit hindi showbiz, nagiging related ganyan kasi pride of the Filipinos po pinag-uusapan natin Ako dyan. talaga, malapit ang puso ko sa mga atleta. Charot. Oo, ako'y sports writer at Oo. nag-manage ng mga Ay, may sports manage. heroes. Alam mo yan. Ayoko na mag-comment. Baka ano masabi. Pwede ba natin pahabaan pa yung usapan tungkol sa pagiging ano niya? Masaya ang mag-manage ng mga athletes. no. Alam mo ba yun? Ah, Di ba? Oh, kulang pa ba ang aming pabaon na chika? Kung ganun mga kabaritas, maaari po kayo mag-enroll ng membership sa aming channel. Bilang mga certified marites, magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Pero kung gusto niyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang iniintay ninyo mga kamarites, mag-avail na kayo. Hello, tuloy-tuloy pa mga Marites. Ito, Marcel Soriano, Roderick Paulate, big winner sa Luna. Ate V at Boy De Leon, todo suporta sa Guild. Yes. Unbettable. Actually, long last Sunday, nandun ako sa UP. Kaya lang medyo inatake tayo ng Tia Nena. I had to go back home. Kasi syempre, alam mo na, baka doon pa tayo sa gitna ng seremonya mag-i-emote doon. So ito na nga, hindi ko nasaksihan, nahabol ko na lang siya sa live sa Facebook. Buti na lang mahaba yung speech ni dating FDCP Chairman Liza Dino Siguera na binigyan ng FPJ Memorial Lifetime Award something. So anyway, sa mga acting category nga, nanalo si Maricel, si Nay Maria ng Best Actress para sa In His Mother's Eyes at saka si Kuyang Dick Paulate. Wala si Maricel. Actually, sa lahat ng mga nominees ng mga leading actress, Ate V lang yung nandoon. Kaya inassume ng mga tao, especially yung mga fans niya, na siya nang mananalo kasi gano'n naman pag may mga awards, no? Pero hindi nga kasi si Maricel ang tinawag, tapos si Kuyang Dick ang tumanggap for her. Tapos si Kuyang Dick din ang nanalong Best Actor para sa In His Mother's Eyes. Na nanalo rin si L.A. Santos bilang Best Supporting Actress. Actress? Ay, actor, sorry. Sorry! Ano Ano ba? Sorry po, L.A. sorry. And Tita Flor, sorry po. Best. Best Actor, Supporting Actor. Best supporting Ay, actress. Yeah. Na ano pa, hype ako kay Kaloy. So anyway, sina Ate V at saka si Kuyang si Brother Bo nandoon kasi sumusuporta nga sila doon sa Guild kasi sabi nga nila during the chika gusto nilang buhayin uli yung maganda ng Film Academy kasi yung Luna na-rename sa Luna. Pero si LA nandun, kinuha niya yung award niya. Oo, nakipagchikahan pa nga siya. Chinek kina ba Ate niya V. kung best supporting actor o actress yung Best nakalagay supporting actor? Nagkamali po ako. Sa trophy. Yung Rabbity! So, nung kinanta, kasi di ba may traditional song silang kinakanta yung... Sa dulo. Oo, yung handog. Parang kailan lang, gano'n. Oo, sila nagpauso niyan dati. Tapos nangunguna si Ate V at saka si Boyet na umakyat, malakpak. Tapos in-encourage nila yung mga nandun. Actually, sila yung mga biggest stars that night. Kasi yun nga sila lang yung dumating na mga medyo, the rest, mga big stars pa rin naman. Pero, alam mo na. At least, supportado na yung kanilang guild. Yung guild nila. Film Academy. Yes, kasi yan, dalawa. yan yung yan yung mga grupo ng mga iba-ibang guild, actors guild, directors or screenwriters. Sa guild at sila talaga ang members. Kaya alam nila ang kalakaran. Sorry, di ba ang Luna, ano siya, dati siyang famous? Hindi, may famous. Film Academy nga. Itong FAP. FAP to. Yes. Okay. Iba yung FAP sa famous. Okay. Yun. Na-confuse ako siya nga, na-confuse dun sa actress at actor eh. O yeah, like, sorry na ako. Ko Ano, lang. is this a confusion? Ano ba? There's confusion. Ito na, dali-dali tayo mga Marites. Binabrenika, ninakawan ng halik ng isang lalaki bading habang kumakanta sa isang event. Ano bang may babaeng bading kasi may lalaki Kasi bading. ang bilis Ano ng ba? video. Oh, Ay, yan. Yan. Saang lugar yan? Naku, hindi sinabi ko saan lugar. Ay, yun nga. Oh my God. Ayan o, inalikan siya. Tas, Sa may lips? sa lips talaga. So, nagulat talaga siya. OMG. At alam mo kung ano kinakanta ni Vina Brenica? Ano? Pahawak naman, no touch. Ano nga yun?
Agibis ba yun? Oo, Hindi. Whenever. Yun. Yun. Yun ang kinakanta niya. Oo. So may mga nagpapa-selfie, ganyan, may mga po naman, no touch. Yun ang kinakanta niya. Tapos nasa audience siya. Tapos nagpapa-selfie yung iba, may mga babae. Ganyan. Tapos nung naglalakad na siya, bigla na lumapit itong kuyang ito na hinalikan siya. Kuya yung talaga ting. yan. Oo. Tapos, in fairness kay Vin, ginawa lang niya, parang nag-make face lang siya, tapos inawakan niya yung ganito niya na parang gumano. Tapos hindi na kasi kompleto yung video after no. Yun lang yung naging reaction. Yun na nag-reaction niya na gano'n. So hindi ko alam kung after nung video na yan, nagreklamo ba siya? Pero wala naman lumabas kung nagreklamo. Pero kita-kita yung reaction ni Vin na pag gano'n siya, nagulat siya. Tapos sabi nga nung iba, buti daw nagulat si Vin. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagalit or else mga ginombag niya yun. Kasi nagma-martial arts yan eh. True, tsaka bortang-borta yan si Vin. Tumatambling-tambling din yan. Pag magaganyang katawan niya nung diving, i-scorean ko ng perfect 10. Gymnast. Talaga. Parang dami mong alam kay Vin. Ano ba? Po naman. Pa-shoutout daw si Miss Rose! Si Jojo Hello. P. Panaligan. Yeah. Hindi. Binya Biba. Pascual. Vinya Big Almas yan, Janice. Vinya, si Bix, si Janice, Janice. Maring Janice. Hello, Si Janice. Roldan Castro, si Maayos ka na ba, Roldan? James, Bakit sino sigaw? Si James, si Kate Adahar, of course, si Tito Nestor. Hello. Montero. Bakit may Nestor may tito? Otolan Nako. Sambales di ba? Mukhang naayos ni Rose ang booking. Kasi ang ganda ng Feeling pagkaka-plansya nung mga pangalan. Naayos Si Miss niya. Rose po ay nagsiseminar ngayon kung paano po gumawa ng leche flan. Leche plan na yan. Okay man Ang naman dami-dami. Kanina, tortang talong lumpiang Shanghai, mag-breed ng tilapia. Ngayon, leche flan na. Nasa dessert na si Rose Garcia. Nakakaloka. Habang bumabiyahe, ano? Juliana Gomez at Cian Larrazabal, mga honor graduates. Yes, ang beta mo. Yeah, gusto rin natin batiin mula dito sa Marites University ang mga anak. Grabe na mga ilan sa mga kilala nating personalidad. Ito si Juliana Gomez, anak po ito ni Congressman Richard Gomez at saka ni Mayor Lucy Torres Gomez. na nagtapos sa UP Diliman cum laude. Public Administration. Ang ganda niya dyan, no? At isa rin siyang active na athlete sa fencing naman siya. Diba? Gusto ko yun. Ako rin. Ako gymnast ako Ako, hindi, parang gusto ko fencing. Ako diving. Gusto ko din yan. In fairness. Gymnast. Ano daw yung gymnast? Oo. Tapos bigla mag-AA ka. Salamin-salamin yan eh. Bini yan eh. Mag-enroll pa lang ako. Don't dare me. So, nag-graduate siya habang yung anak naman ni na Donna Cruz at saka ni Doc Yong Larrazabal graduate naman ng magna cum laude. In fairness. Sa Cebu Doctors Hospital naman. Bachelor's degree in medical biology. Diba? Medical biology. Yung tatalino ng mga batang ito. And I'm sure may mga iba pang mga anak na mga celebrities na may mga hindi ko lang siguro Wait, meron ako tangkal. nakita. Sino nga ito? John Marini ata, nakita ko. Anak din ni Aiko Melendez. Aiko din, oo. Si Martina, di ba? Oo, Tapos in sino pa fairness ba? naman. Marami pang iba. Correct. Congratulations po sa inyo. Kasi at least, hindi mo sila sumunod sa yapak. Actually, di ba last year, yung mga anak naman ni Aga Mulak, si Atasha, magna cum laude ba or something, sa London naman siya nagtapos. Ang gagaling nila. In fairness sa mga bagets. Di ba? Ipagpatuloy ang magandang lahi at matatalinong lahi. True. Salamatan muna natin si Eugenio Campos, $19.99. Salamat naman, Eugenio. Ito, sa mga Catherine fans. Catherine Bernardo, yung nagluluto nga ba si Alan Richard sa Canada? Reserve po, ano to? Eto na kasi may pinost sa IG si Catherine na luto-luto siya sa Canada kasi parang naka-break sila sa kanilang shooting ng Hello Love Again. Ayan, Jade, luto-luto. Tapos, biglang may lumabas ng kamay ng lalaki na nagsa-slice ng steak. So syempre, alam niyo naman ng mga fans, hoping na pinagluluto ni Catherine Ibalik si mo dun Alden. sa kutsilyong hawak. Paano paghawak ng kutsilyo?
Oh! Ay, tama yan! Oo Sa nga. culinary, tama. Ganun diba? ang... Na nakasuporta yung Nakasuporta yung... isang yung finger na Nag-aral. Oo, Bilang kunwari. ikaw nag-aral. Kunwari, pero hindi marunong magluto. at yung tinidor dapat talaga nakaharap sa talikod. Oo, Oh. true. Tsaka ano yan? Galing, Dito nalalaman yung medium rare, yung well done, Yes. medium well, mga Correct. ganyan. Na hindi ko rin naintindihan kung paano dito nalalaman. Sa mga hindi nanonood sa amin at nakikinig lang, kagaya ni na Rose, ayan, dinidescribe natin yung hawak ng kutsilyo at saka tinidor pag inaano niya yung yung niluto ni Bernardo. Pero syempre- Hindi ni Bernardo, ni Kath. Grabe. Grabe, walang gala. Kala ko sinong Bernardo? Kasi nung binabasa ko agad Bernardo ka. Niluturo ni Bernardo. Grabe naman to si Ambe. Anyway, syempre, ano naman yan? Expected na yan kapag ikaw ay nagsushooting sa ibang bansa Yes. or sa malayong lugar. Kapag break ninyo, yun yung bonding moment ng Yes. cast, di ba? Bonding kayo. So, hindi naman Wala kayong nakakapagtaka. utusan dun, no? Hello. Oo. Kahit may sabi may pera ka pa, no? True. So, syempre, kapag ganyan, sila din naman ang Yeah. nagbabanding at nagluluto para sa kanilang kakainin. Parang part na yan ng kanilang samahan sa shooting. Tama. Banding nga, banding time, banding moment. Pero 'di ba, kung pinagluluto at talaga naman they're playing good music together, why not? While shooting the movie. Oo. Diba? Buti na lang di ako mahilig sa steak, pero mukhang katakam-takam yung steak na niluluto ni Alden. Correct. At ni Kat. Actually, si Alden yung, hindi ko mukhang si Alden naman. Oh, mukha. Naman si Alden yung naghihiwa. Kasi hindi pinakita na si Alden yung kamay nga lang ng lalaki. Okay? Sigurado ka sa Canada yan, ha? Mukha naman daw. Yun ang sabi ng mga netizens, so baka naman nag-invento din sila. At tanong natin kay nako. Bernardo. Ay! Malungkot naming nabalita sa inyo mga Marites. Ang pagpanaw po ng Regal matriarch, producer na si Mother Lily Monteverde last August 4. Ayan. 6 days after na mamayapa naman ang kanyang asawa na si Father Remy Monteverde. Na, ayan po, August 19 siya pinanganak. Namatay siya 4. noong August 4. Ang wake po niya sa Valencia. 88 Valencia. At makikita naman natin yung pagbibigay pugay ng mga artista dahil napakarami mga artista ang nagsimula sa Regal Films. At hindi lang mga artista, lahat ng mga nasa Director, industriya, director, right? director. Mga behind the cameras, True. mga crew, etc. Ganyan. So, talagang At sa ating mga mga press, media, mahal niya mga Ako, ang press. dami kong mga anecdotes diyan kay Mother Lily. Correct. Nakakaiba. Ako naman, naabutan ko si Mother Lily, na interview ko siya dati, natatandaan ko, ginoke ko siya. Kung pwede ko ba isuot yung magic camisón. Tapos, tumingin siya sa akin, sabi niya, pwede naman. Sabi niya. Tsaka si Nanay Lolit, syempre, Of isa sa course. mga Original, na Regal lulungkot, Baby. oo. Talagang Nalulungkot mga ano. kasi ang tagal niyang kasama si Mother Yes, Lily. At since mag-start. tsaka lahat ng mga naipundar ni Nay Lolit. nagsimula kay Mother Lily. At marami pang iba din. Saka Marami yung pang biyahe. iba. Oo. Oo. Ako na-introduce ako dyan mga mga early 80s. Nung bago mag last 2 minutes, yun yung unang-unang exposure ko kay Mother Lily. Ito mga katuwa Through Ate Ludes, Inday Badiday. Tapos ang dami kong karanasan dyan nakakaloka. May kinuwento si Nay Lolit, pag nag-abroad sila, pupunta sila sa Hong Kong ni Mother Lily. Hindi daw pinapadala sa kanya yung bag ni Mother Lily. Tapos nung nag-check out na raw sila sa hotel, hinahanap niya yung bag. Oo. Tapos sabi, naghalughug daw, akala nawawala yung bag. Yung pala, tinago ni Mother Lily yung bag kasi nga ayaw niya ipahawak kay Manay Lolit. Alam mo kung saan niya tinago yung bag? Oo. Sa tangke ng toilet bowl. So, ang ginawa, Hindi. May plastic. ginanggal niya yung water ng tangke, inalis niya yung kuha, tapos doon niya nilagay yung bag. So tawan-tawa sila kasi nagtawag ng staff ng hotel, hinahalughug yung buong hotel room, tapos bigla nung binuksan yung tangke ng toilet bowl, doon nakita yung Yeah. bag. Nakakalimutan ni Mother na doon yung inilagay yung bag. Ang dami karakter. Ako dalawang nagmarka sa akin dyan, Jun. May share ko lang, no? Nung namatay nang yumao yung nanay ni Manay Ethel Ramos,
kami magkasama, kami ni na Rosel. Tapos sa nakaburol yun dun sa De La Estrada, dyan sa Quezon City, ngayon malapit sa UP Town. Punta kami. Diretso kami. Pagbaba namin ng sasakyan, ako, siya, nasa likod namin sina kapatid na Rosel. Punta kami, hinahanap namin kung saan nakaburol yung nanay ni Manay Ethel. Tapos punta kami, imot na kami doon sa unang pinunta namin dahil ang dami ng tao, ganyan. Ay, nakikiramay po bala. Paglapit namin, only to find out na hindi pala yun yung ano. Yung Nasaan dapat yung puntahan. Nasaan yung nasa ibaba pala, parang sa basement pala. Sabi ni Mother Lily, alis na tayo dito. Hindi pala ito. Napaka-casual. And then second instance, nakasama ko siya sa isang press ko, pagkatapos mag-press ko, manonood kami ng laro kasi yun yung time na bagong kasal si Chris Aquino at saka si James Shop. Naano siya dahil si Dondo nang nagmamanage nung kay James. Sama kami, sabi, sama mo ako, punta tayo ng Araneta kasi parang yun yung second time na manonood siya kasi yung first time nga yung sa last 2 minutes ni Alvin Patrimonio at saka ni Maricel noong 1989. Punta kami, sakay naman ako sa sasakyan. Kwentuhan kami, papunta ng Araneta. Pagbaba na, pagdating namin ng Araneta, sabi sa akin, bakit nandito ka nakasabay sa akin? Bakit sino ka? Sabi ko, Lucrecia ka talaga, Mother. Kanina pa tayo doon sa Imperial nagkukwentuhan, ganyan-ganyan, dahil sasamahan kita sa laro ni James Yap. Yun, mga ilan lang po yan sa mga... Maraming kwento yan. Lalo ka na nag-host ka ng mga press ko ng mga Regal movies. Di ba? Hindi, ito. Nalulungkot lang ako dahil naging bahagi din. True. Napagkukwentuhan lang. Siyempre gusto natin maalala yung mga happy masasaya. moments ni Mother Lily. Kasi talagang siya yung very showbiz yung taga Milugong Bicol, from Sorsogon, yung pamilya nilang ganito, napadpad, mahilig siya sa movies. 1962, kauna-unang pelikula, yung kina Gina Pareño, yung Kayod sa Araw, Kayod sa Gabi. Correct me if I'm wrong, kung yun ang natatandaan ko na parang nirelease niya, tapos bumili siya ng pelikulang Hollywood or Chinese movie. All Mine to Give, na drama, tapos doon na nagsimula lahat ang kwento ng Regal. Hanggang sa Magic Camisón. Ay, oo, yung Magic Camisón na naabutan ko. Pagsusot na yan. Tsaka yung pagja-jogging niya sa Green Hills Shopping Center tuwing umaga. Tapos naalala ko po, pumunta siya sa isang okasyon, birthday ko, kasama niya si dating chairman, MTRCB chairman si La Guardia, si Conzali, tama ba? Conzali La Guardia kasama. Kasi naging body-body niya yun nang pag-jogging sa Green Hills. So, syempre, ang daming kwento. Nakikiramay po kami sa mga naiwan ni Mother Lily at syempre sa buong industriya na nagluluksa ngayon. Yes. Nakikiramay po tayo. Yung mga anak niya, si Goldwyn, si Rosel, si Dondon, Meme, si Dondon, si Winnie. Si Rosel kanina nandoon sa premiere ng Love Child. Napakagandang pelikula. Isa po ito sa mga entrance sa Cinemalaya. Nagkita kami kanina doon sa Ayala Mall sa Manila Bay. Nandoon siya. Kasi Direct Joey Reyes din may nandoon din si Direct Joey Reyes, isa sa mga baby ni yes. Mother Lily. Actually, lahat tayo naging babies in fairness, diba? Kasi ganun talaga siya magmahal, ganun siya manggarag. Alam mo yun, harap-harapan, makikita mo talaga kung ano siya. Oo. Ang dami ko pa mga nakwento, natatawa ko. Diba? Naalala ko. Pag naalala mo. Yung masarap na laalalanin, pero sabi nga na po on behalf po dito sa mga kasamahan po namin sa Marites University, Mother, we love Mother you. Lily, alam mo po yan, mahal na mahal ka ng industriya talagang. Sabi nga ng ating kaibigang si Noel Ferrer, advisor natin sa Empress, parang end of era na nga talaga. Dahil true. halos sunod-sunod End of era na naman yun yung talaga. namamaalam nating mga kakilala, kaibigan na taga-industriya. And Godspeed, Mother. Yes. Okay. Ay, Ang hirap bumawi kasi. Ang lungkot kasi mga bahagi kasi ng buhay natin si Mother. Oo, di ba? Eto, docu-film na Los Sabongeros, kanselado ang screening. May pumigil ba? Ikaw ba ang pumigil din? Hindi ako. Pero ikaw Cinemalaya din to din. Nakalagay dito, may pumigil din. Ay. Ayan o. Ayan o. So, kwento. Wala akong power. Oh. Ayan, basta ine-expect na mga papanoorin nila yan. Siyempre, alam mo nila Los Sabongeros, masyadong controversial yung issues na yan. Yes! Diba? Docu-film lang yan. Tapos, meron ko na, yung trailer kasi niya, may mga Senate hearing. At may mga nababanggit na mga personalidad doon. Na nasasangkot na di umano, iniimbestigahan. Oo, na hanggang ngayon hindi pa natatapos siya. Hindi ko alam. Kasi nga, hindi ko rin alam. Tinatanong ko sa GMA kung bakit
ano nangyari. GMA ba ang may gawa ng documentary? Oh, GMA. At ito ay kasama sa lineup ng Cinemalaya. GMA Public Affairs. Hindi kasama sa Cinemalaya. So, ang sinabi, canceled forever or... Cancel for security reasons. So, ibig sabihin, hindi na talaga ipapalabas. Obviously, pinalitan na ng balota. Ayun, sinihan. Speaking of balota, na pag-alaman ko kagabi, hapon. nandun kahapon si Papa Ding Dong, talagang Marian. aligaga siya kay Marian, dahil ang dami, well-received yung pelikula, maganda daw. Oo, may nakita ko sa post ni Rose na maraming sold out na mga cinemas. Yes. Medyo may kalayuan lang yung Ayala Mall. May Trinoma. May Trinoma pa rin ba? Si Okay. Alan Jones doon nanonood tsaka si Lito eh. Aha. Bakit sila doon nanonood? Mas malapit sa lang. kanila. Tinatanong ko lang naman. Nasunod ka lang na. So, dahil nga doon, so hindi na mapapanood. Wala namang court order or Wala something. naman. At saka, Ay. anong explanation bakit canceled? Hindi for security reasons. Yun lang ang sinabi pero walang pangalan na lumitaw na may isang May pumigil. tao na pumigil. Wala. Kaya tuloy nako-question yung Cinemalaya kung malaya na ba talaga yung Cinemalaya Ayan kasi nga yan. biglang merong isang Meron pelikula palang na ganyan. At hindi documentary, pinayagan. hindi Oo, documentary siya. Kaya, Siguro nga, tama ka din. Siguro kung nagpapakita doon during the investigation sa Senado at mga natatanong, at marami talagang na-involved na Ano mga yung trailer kasi, personalities dyan, malamang meron ng ganong risk, kumbaga. Hindi natin lang kung sino yun. No? Di So, ba? ang tanong, mapapanood pa ba na yan publiko? May papalabas pa ba yan? Or anong gagawin ng producer? Ako ba? Sabi ko na nga ba, sabi. Ikaw nakalagay, Sabi mo, tatanungin mo. Kansilado ang screening, may pumigil din. Wala nga sumagot sa GMA Pictures. Akala ko sumagot sa GMA. Sa GMA Public Affairs. Walang sumagot. Sir, sa mga taga-GMA Public Affairs, bigyan niyo po kami ng paliwanag kasi we deserve. An explanation. Unacceptable explanation. Ang dami kailangan na-explain ng GMA. Hindi pa nga nakakapag-explain doon sa isa. May explain na naman na panibago. Kung sa Atty. Maggie, ulitin nga natin. Sa Thursday. Ay, dahil nako. dyan. Pero ayun, may pumigil din. Yan. Pero yung next item and last item natin, walang pumigil dyan. Unang Ay. tikim. First Viva Max film for theater release. Yes! Yeah. In fairness, hindi dahil sa napanood ko to, ay kay Direk Roman Perez, kina Angelique Kang at Rob Ginto, at kay Matt Francisco. Alam ko, Matt Ranillo III. Congratulations. Ang ganda ng tema ng pelikula kasi this is about girl love. Sabi ko nga si Direk Roman Perez ngayon na sasambahin ng mga LGBTQ na mga kapatid nating mga Tivoli, mga Tong Dynasty. mga Tong Dynasty, etc. Kasi doon umikot yung pelikula. Ito ba si Rob? Yes. Dito? Babae si Rob. Babae dito. si Rob at babae rin si Angelique. Oo, kailangan si Angelique Kang yung Kang. kinuha sa, di ba, Black Rider. Black Rider. Pinatapos mo siguro yung Black Rider bago ipalabas yan. Ay, ganon. So, Maganda. So, Kasi ito- papalit-palit yan. Di ba invited din ako sa sa media ko. Oo, you're always invited there. But, Pang Viva Max kasi talaga si Dean. Ikaw ang nasa unang-unang meron listahan. na ako, Oo. meron ako sa Friday, kaya hindi ako pwede. Attitude. I'll be out of now. Wow. So maganda po siya. Ito yung unang-unang Viva Max project na nasa mainstream. Kasi di ba nilalagay lang nila lahat Sa streaming app. Sa streaming app na Viva Max. Ito talagang ipapalabas sa mga sinihan this coming August 7 ba? Tama. Oo. Kasabayan nila ang Ghost Month. Ay, hindi ako naniniwala Ako dyan. din, hindi. Kaya tayo. So anyway, congratulations. At Congratulations. ito na, nasa mainstream na ang mga babae na ito. Tangkalikin ninyo, di ba? Magandang kwento at matutuwa sila, especially nga yung mga kapatid po natin ng mga babae naman ang gusto. Ako medyo nailang lang ng konti doon sa mga eksena nilang dalawa kasi syempre ako sanay, no? Marami baka kong hindi ka- eksena. Talaga. Saan ka ba sanay? Ay, alam mo, kakainis ka. Yan po mga Marites! Ang isang linggong chismis mula sa Marites University! Susunod na po agad ang The Who! Abangan nyo! Excited din po. Exciting din po yan. Excited tuloy ako.